Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Now, pag-usapan natin tong kay former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Kung natatandaan nyo guys, just today, napakalaking iskandalo ang ginawa niya. Nagwala siya sa isang mall sa Maynila. At ang dahilan daw ay sinabihan daw siyang lumabas ng mall kasi daw yung kanyang ubo ay napakalakas daw at contagious, sabi ng Chinese national. Okay, so panoorin natin to at let's go deeper kung anong mga dahilan at ipapakita ko sa inyo guys kung naging normal ba to sa kanya kay Rowena Guanzon at kung anong stand niya, okay, sa politika natin. O sige, panoorin natin to. Bisa. Grabe, no? Ang daming tao. Tapos, nagwawala ka. Tapos yung boses mo nasa, parang hanggang doon sa entrance ng mall. Grabe. If you're sick, madam, you don't go out to the mall. Why are you here when you're sick? Okay. So kung ang nirereklamo niya, sinabihan siya ng partner na if you're sick, why are you in the mall? Okay? At Chinese people, kumbaga, sa kanila siguro, concerned sila na dapat, ba't ka nandito? Sana nandun ka na lang sa bahay nyo, di ba? At, well, typically sa ating mga Pilipino, kung, mga konting ubo lang, okay lang naman eh. Di ba? Pumunta ka ng kung saan-saan. Pero syempre, kung meron ka talagang sakit, syempre, kailangan mo talaga mag-mask o magpahinga ka, di ba? At mukhang dito ang ginagawa niya, parang si Rowena Guanzon ay parang pinapalala yan yung sitwasyon, di ba? Yung mag-asawa siguro hindi na nagre-react, na panood ko na kanina to eh. So sige, panoorin natin ng rest. Who is this man? Did you ask us? Why did you believe so stupid? Nakakaya, di ba? I mean, hindi naman siguro kailangan ganituhin, di ba? Oh, sige. Oh, di ba? Ang lutong ng pagmumura. Tapos, attorney pa siya, ha? At parang nasa palengke ka eh. O, tapos, ito na yung banat niya. O, ito. Sinabihan niya yung mag-partner na mata pobre. Ha? Ito yung sasabihin niya sa kanila. Oh, di ba? O, sino ngayon ang mata pobre? Kung pagsasabihan mo sila ng hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka naka-Gucci. O parang ang ginawa ni Rowena Guanzon, parang sinabihan niya yung sarili niya. Di ba? Sinabihan mo yung tao na mata pobre, tapos sasabihin mo sila hindi ka nga naka-Gucci, and all that. Okay? O, iba naman yung, ang pagkakaano ko lang, siguro yung concern yung couple, at siguro mataas sa tingin nila sa kanilang sarili, at sinabihan si Rowena, di ba? Kaso napaka-hysterical, grabe yung yung energy ni Madam, di ba? O sige, continue natin. Ako ba pinili mo? No, I want your name. Get his name. Get his name. Wala pong mag-video ko, wala pong mag-video. Oh, ito naman yung other concern ko sa guard. Kanina pa nagvi-video po yung yung tao, tapos sasabihin mo ng hindi na po wag na mag-video, wag ng video. If this is a public place, it's a mall, hindi mo kailangan sabihan ng isang tao na wag mag-video. Di ba?
Eh, siyempre para malaman naman ng ibang tao na kung anong nangyayari at, dito natin nakikita kung anong ugali ni Rowena Guanzon, 'di ba? At, recently, okay, mukhang nagiging mas maka-Duterte siya, okay? Ito guys, pakita natin kung anong, sinabi niya, bakit daw, may nagtanong sa kanya dito sa ano, sa isang interview na bakit daw DDS itong si Rowena Guanzon. Pero sinabi niya, kakampik daw siya. O sige, panoorin natin 'to, King DDS. Hindi po ako DDS. Kakamping po ako, di ba? I'm really left of center. So yung mga DDS, ano sila, they're originally pro-Duterte. Alright? And then they Siyempre. represent Duterte's principles, right? So, hindi po ako DDS. Kaya lang, love ako ng mga DDS, di ba? It doesn't make me DDS kung if they like me, di ba? And they vote for me or they comment ganyan. Kasi ako, I'm really left of center. Ever since high school, di ba? I was in UP. Barkada ko yung si Lisa Masa ng Gabriela, di ba? Mali po yung yung tingin nyo na DDS ako kasi hindi ko binabanatan si Sara Duterte. Pero you have to appreciate that I'm really consistent. Anti-Marcos po talaga ako. Since I was 13 years old, pangalawang Marcos na po ako eh. Wag naman po sana pangatlo. 67 na ako eh. Never again. Diba? Okay. So, yun ang sinabi niya, hindi daw siya DDS, kakampink daw siya, at nung high school daw niya ay kalaban niya na yung tatay. Okay? Now, sabi niya, hindi niya daw binabanatan si Sara Duterte. Actually, recently, naging mas into Duterte siya ngayon. Gusto niya pang maging spokesperson ni Sara Duterte nung inilagay si Yusek Attorney Claire, 'di ba? Kasi labanan 'to ng narratives. Kung sino yung magiging mas kapani-paniwala sa mga tao, siyempre yun naman nanalo, 'di ba guys? At we see more of her sa mga DDS platform. Okay, pinagtanggol siya ni Robin Padilla recently, ha? At tapos ano pa? Nagsilabasan siya sa mga social media at mga vlogs ng mga pro Duterte. Okay? So imagine niyo before, well, I follow her kasi sa mga tama naman yung iba. Kaso nga lang, itong pananaw ko sa pag-shift niya sa mga Duterte. Kasi yung mahina yung support na nakuha niya doon sa kanyang PW party list. Okay? At syempre, yung meron pa ring support base itong mga Duterte, 'di ba? So, para manalo siya, kaso hindi siya nanalo recent elections. So, para manalo siya, ang tansya ko, mukhang kinukuha niya yung mga support or supporters ng mga Duterte para at least malagay siya sa Kongreso. Okay? Yun. Kasi, I mean, who wouldn't want a support base na mga ututo, katulad ng mga DDS. So, quickly, kayang-kayang kung magiging into Duterte siya ngayon at mukhang puro na lang banat kay Marcos at suporta sa mga Duterte. So, maybe she is thinking na meron siyang tsansa na manalo sa susunod na eleksyon. Oh, okay. So yan ang pananaw ko when it comes to her now more aligned sa mga Duterte. Okay, and lastly, guys, ipapakita ko sa inyo isa sa mga ibang information
na ganito pala talaga yung ugali ni ano, Madam. Yun na nga eh, ano siya eh, hindi siya kaaya-aya, hindi siya, kumbaga role model sa ating ah, mga Pilipino, 'di ba? Punta tayo dito sa Facebook page ni Attorney Falsis. Meron siyang impormasyon galing sa kanyang Tweety Birds, okay, or Tweety Bird tungkol sa kay Rowena Guanzon. So hindi lang ito nangyari ngayon at nangyari siya noong 2019 to 2022. So pagdating niya daw sa NAIA, sabi dito, she wanted to complain, file again an incident report sa isang security guard sa airport na binastos daw siya. Now, nung imbestigahan ng head of security at saka yung staff ni Guanzon, okay, mukhang na-reverse daw. Imbes na yung guard ang nangbastos kay Rowena, eh si Guanzon pala yung nangbastos sa gwardiya. Okay, and this was true story daw. May airport security na babae na buntis at that time who saw Guanzon going to the wrong way. Okay, ang tinapi daw siya ng lady guard kasi wrong way daw. Okay, ang nangyari, pag instead being greeted politely, pinagsisiguan daw siya na, "Why are you touching me? Don't you know who I am?" O, di ba? Tapos, may binato na small object or gamit si Guanzon sa lady guard na buntis pa doon that time. Okay? So that means meron talagang pag-uugali si Madam Guanzon na hindi talaga kaaya-aya. 'Di ba guys? At if I remember, I also watched something earlier. Ewan ko kung makikita ko siya. Meron pang isang video na tumatalak siya. Okay? Sige, maybe pwede natin hanap ng maikli, ng mabilis. Okay, so search natin 'to. Okay, hindi lang sa mall, I think sa Iloilo din, eh. Wait lang ha, medyo mabagal tayo ngayon. Okay, anyway yung pictures na iba, okay. O yan. O dito ano siya, eh, nag-explain siya diyan, eh. Yan. Okay, so outburst, 'di ba? Tao yan, si Robin, pinagtanggol niya pa. Okay. Anyway, hindi ko siya mahanap guys, pero just in case, you can always look online sa Facebook at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please hit the like and subscribe button. Kung meron pa kayong any comments or suggestion, komento kay Rowena Guanzon, pakisulat lang po sa ating comment section and I'll see you po sa susunod na video. Salamat po sa panonood.